Si Jesus na po ang tumrabaho. Having Jesus in your life makes you holy. Amen. Kaya nga ilakad yung new nature na yan. Alam naman natin ang 2 Corinthians 5:17. And ito yung tinatawag na vessels for dishonor. Hindi ibig sabihin na wala silang naiko-contribute. Yes, may naiko-contribute sila. Pero sa paningin ng Lord, hindi lang naman yung ginagawa mo, kundi how quality yung ginagawa mo sa kanyang paningin. Amen. This is a command of God. So whenever God commands, what is our only option? Our only option is to obey. Gawin natin. God will never leave you nor forsake you mula nung tinanggap mo siya. He is always with you. God wanted people to look for Him. God wants people to seek Him, to look for Him. Tanong, bakit nagtatago ba ang Lord? Mahirap bang hanapin ang Lord? Nakasalalay sa commitment natin sa Lord. Sa lalim ng ating commitment sa Diyos, ganon siya kumilos. Pero kung napakababaw ng commitment natin sa Lord, mababaw din yung makikita nating mga kilos mo. We need to exercise kingly, power to reign. Naiintindihan natin? Why? Hindi nagbago ang Biblia. Hindi nagbago ang kalooban ng Diyos. Listen, our obedience and loving God first is our protection. Pakisabi sa katabi, may prerequisite. May prerequisite yung mararanasan nating pagpapala ng Diyos. Unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka minahal ng Diyos dahil mabait ka. Hindi ka minahal ng Diyos dahil mabuti ka. Hindi ka minahal ng Diyos dahil maganda ka at gwapo ka. Hindi. Minahal ka ng Diyos dahil nature ng Diyos na magmahal. And unconditional yung pagmamahal. But when it comes to the favor of God, unconditional yun. Remember, napakahalaga nito. All that God is and all that God has may be received through prayer. Hello po, hello pastor and pastora. Ako po ay bumabati ng mga maligayang pagsisilibra ng Pastor's Appreciation sa buwan na ito. At ako po ay masaya na kayo po ay naging parte ng buhay ko. Kayo po ay naging spiritual parents ko sa aking Christian life. At hanggang ngayon ay tinitreasure ko po yung ganong family po. And maraming salamat po sa inyong buhay na patuloy niyong pinapagamit sa Lord. At naniniwala po ako na great is your reward because yung ginagawa po nyo ay hindi po madali, pero you give your life, you sacrifice your time, everything. Kaya naniniwala po ako na God will bless you. At maraming salamat po muli sa inyong katapatan na ginagawa po sa Panginoon. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pastor, wag po kayong sumuko. Wag po kayong panghinaan ng loob. At naniniwala po ako sa Panginoon na mayroon po siyang dakilang bagay na gagawin po sa inyo, sa pamilya po ninyo, sa ministry po na pinagkatiwala ng Panginoon. Muli, Happy Pastor's Month po. Patuloy po kayo. Nananalangin po ako para sa inyo. God bless po. Hello po, Pastor Frank and Pastora Lala. Kumusta na po kayo?
sobrang thankful po ako sa Lord kasi nagkaroon po ako ng mga pastors na kagaya niyo. Alam ko po hindi biro ang pagiging pastor, pero alam ko po yun yung pagkakatawag sa inyo ng Panginoon, and then naway pagpalain pa po kayo ng Panginoon para mas magamit pa po kayo sa kanyang misteryo, sa kanyang karya. And then gusto ko lang pong malaman nyo na sobrang ina-appreciate ko po kayo yung lahat ng mga ginagawa nyo, yung mga tulong. Malayo man ako, nandito sa Paris, pero baon-baon ko pa rin po yung mga prinsipyo, yung mga natutunan ko sa inyo. And pagpalain po kayo ng Lord. Pagpalain pa po kayo ng sobra-sobra ng Panginoon in every aspect of your life. God bless you more po. Bye-bye. Miss you. Hello po, Pastor and Pastora. Thank you po for being a good and responsible spiritual parents to us. Pray po na tayo po'y gamitin palalo rin, Lord, and that you will continue to preach the truth while walking in love. Happy Pastor's Appreciation Month po. God bless.